Maraming tinukoy ng mga tao, pati na lugar si Edgar Matubato sa pagharap niya sa pagdinig sa Senado kahapon. Pinuntahan ng GMA News ang ilan sa mga lugar na binanggit ni Matubato, kabilang ang moske, na ayon sa kanya, siya mismo ang naghagis ng granada noong 1993. Nakatutok si Salima Refran. Itong Al-Hidayah Mosque ang sinasabing pinakamatandang mosque sa Davao City. Ito ang dating Kadim Mosque o Old Mosque sa may Bangkerohan Market. Noong 1993, inatake ito na pasabugan ito ng granada. Wala na ang dating kahoy na mosque. Nasunog ito at pinalitan na ng konkretong struktura. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, sinabi ng nagpakilalang Davao Death Squad member na si Edgar Matubato, siya raw ang naghagis noon ng granada sa utos ni Noy Davao Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte. Ganti daw sa pag-atake naman sa isang simbahan noon. 1993, binumba ang katedral ng Davao City, yung simbahan. Umorder naman si Mayor Duterte nga masakirin yung mga moske ng mga Muslim. Ang Laod o Maakwari ang sinasabi naman ni Matubato na lugar kung saan nila pinapatay at tinatapon ng mga target nila. Inimbestigahan nito ni Senador Laila de Lima noong 2009 nang siya pang namumuno ng Commission on Human Rights. Ito na ang Laod Quarry ngayon. Binakuran at hindi na basta-basta mapapasok. Masukal ng lugar at makikitang may sapa sa ibaba. Ibinenta na ito ng dating pulis na si Bienvenido Laod. Si Davao City Police Director Senior Superintendent Michael John Dobria ang hepe noon ng Toloma District na nakakasakop sa Laod Quarry. The Commission on Human Rights under Secretary De Lima conducted diggings and investigation. And wala naman pong nakitang concrete na mga evidences na sa areas na yon. Pero sa panayam kay De Lima noong July 2009, sinabi niyang nakakita daw sila noon ng umano'y mga buto ng tao. Ang San Rafael Village ang sinasabi naman ni Matubato kung saan nila itinapon ang mga katawan ng isang fixer sa LTO at 3 babaeng drug pusher umano. Ayon sa kapitan ng barangay, minsang may itinapon nga ng mga bangkay ng 3 babae noon sa lugar. Pero hindi naman siya sigurado kung ito nga ang tinutukoy ni Matubato. In between 2007 to 2008, ganyan. So na may natagpuan dito yung 2 babaeng tinapon sa may San Rafael Gold Street. Kanina, kinausap ni Dobria sina Superintendent Antonio Rivera at Chief Inspector Ronald Lau, 2 sa mga pulis na dinadawit ni Matubato sa mga pagpatay. Tumanggi magbigay ng pahayag sa media ang 2. Ang sabi naman nila is the statements of Matubato were not true actually, no? Because Matubato was never a member of a government unit, especially PAOK-TF and Davao City Police Office. Pinuntahan naman ng GMA News ang Bunawan Police Station kung saan naka-assign si SPO3 Arturo Las Cañas. Si Las Cañas ang tinuturoy ni Matubato na nagbibigay sa kanya ng mga utos sa mga pagpatay. Hindi na raw pumapasok si Las Cañas dahil naka-non-duty status na. Hindi pa rin daw siya nakakausap ng kanyang station commander. Nag-file siya ng non-duty status niya. Hindi na po siya mag-duty. Kasi po? Yun po ang privilege ng isang pulis na magre-retire. Mula rito sa Davao City, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.